Magprito lang ako ng isda, baon ng asawa ko sa trabaho niya at meron pa akong papaya dito kaya ginayat-gayat ko na at naghiwa na rin ako ng konting karning baboy kasi sasahugan ko tong papaya ng konting karni. Pagkatapos nagayat na rin ako ng bawang at saka sibuyas at nagpait kagad ako ng kawali. Pagkatapos lalagyan ko na sana ng mantika kaso bigla kong naalala na meron pala akong taba ng baboy. Kasi kapag meron akong taba ng baboy or taba ng manok, hindi na ako naglalagay ng mantika at yun na lang yung gagawin kong mantika kasi nagmamantika naman yung taba ng baboy or taba ng manok. Kaya para tipid din sa mantika. Kaya nung nagmantika na nga etong taba ng baboy, hinangon ko na muna at tinabi ko na muna at nilagay ko na kagad etong bawang at saka sibuyas. Pagkatapos nung nag-translucent na ay nilagay ko naman etong karning baboy. Tinalo-halo ko lang saglit pagkatapos tinakpan ko naman para medyo maluto etong karning baboy at sa kabila naman niluto ko na rin ay etong bangus para sabay-sabay nang maluto kasi nakapagsaing naman ako ng kanin. At maya lang tinignan ko naman etong karning baboy at pagkatapos ayan nilagay ko naman etong mga gulay na papaya. At naglagay na rin ako dyan ng toyo, konting magic sarap at naglagay na rin ako ng kalating basong tubig lang para maluto lang itong gulay. At munti ko pa nga makalimutan ilagay etong hinigisan ko na taba ng baboy. Mabuti lang at naalala ko kaya nilagay ko na rin. Nung natapos na nga ako magluto, ayan naglagay naman ako ng kanin sa baonan ng asawa ko at 2 baonan na yung nilagyan ko ng kanin. Para naman hindi talaga siya gutumin. At pagkatapos nang nalagyan ko na nga ng kanin itong 2 baonan niya, doon naman sa kabilang baonan niya yung paglalagyan ko ng ulam niya at naglagay na rin ako dyan yung pinirito kong bangus. Pagkatapos naglagay na rin ako ng gulay na niluluto ko at tinakpan ko na nga at nilagay ko na kaagad sa lagayan niya ng baonan para hindi niya makalimutan at nagsandok agad ako ng kanin para makakain kaagad siya ng pangumagahan pagkatapos niyang maligo. Ganyan yung ginagawa ko araw-araw lalo na kapag pangumaga yung pasok ng asawa ko. May gising talaga ako ng alas 3 ng umaga para ilabas yung lulutuin ko na nasa ref. Pero kapag wala namang laman yung ref namin ay alas 4:30 na ako ng umaga nagigising at para magsaing ng kanin at sa tindahan na lang ako bibili ng maluluto ko na ulam namin. At paglabas ko nga kaninang umaga nakita ko nga tong ampalaya ko at meron nga pala siyang bunga. Mabuti na lang talaga at namumunga to kahit maliit lang tong katawan na tong ampalaya at napakinabangan ko nga to. At nung nakaalis na nga yung asawa ko papuntang trabaho niya, so ko naman ginawa yung paglilinis naman dito sa baba dahil nga tignan nyo naman etong semento namin ay namumuti na nga siya sa sobrang dumi na naman. Kaya yung gagawin ko lang ngayon ay magmamap ako dito sa baba. Kaya winalisan ko na muna ng bahagya pagkatapos ko magwalis, ayan kumuha agad ako ng map dahil magmamap nga ako dito para naman matanggal nga itong mga nakadikit dito na dumi. At habang nagmamap ako dito sa may lamesa banda, maya-maya ay tinawag naman ako ng pamangkin ko dahil nga meron daw naghahanap sa akin. Kaya iniwan ko na muna itong ginagawa ko at tinignan ko nga kung sino yung naghahanap sa akin. Ay yung kapatid ko nga pala, pumasyal nga pala sila dito sa amin. Kaya hindi ko na tinapos itong ginagawa kong paglilinis at inasikasok ko na muna sila. Ayan nilagyan ko na muna sila ng makakain nila habang ako ay nagde-defrost ng isda na piprituhin ko para makakain sila ng pangtanghalian nila. At meron pa naman akong konting natira na gulaman salad kaya ayan hinain ko na nga sa kanila para naman makatikim sila kasi nga sobrang sarapan naman nun, charis. At habang nagluluto ako ng may ulam namin ngayong tanghalian ay at tamang kwentuhan lang muna kami dahil nga minsan na lang kami magkita ngayon guys na ngayon na meron na kami tagsa-tagsa na pamilya kasi nga alam nyo naman sobrang hirap din at medyo malayo din kasi kami sa isa't isa kaya ayan minsan na lang kami magkita at kapag nagkikita naman kami ay puro kwentuhan lang talaga kami kasi alam nyo naman kapag minsan lang kayong magkita ay marami kayong naiipon na kwento sa isa't isa. Mas sumarap sana yung kwentuhan nyo kapag meron kayong inumin at pulutan. At saglit lang naman yung kapatid ko dito at umuwi kaagad sila. Sabi ko nga sa kanila ay dito na lang sila maghapunan at dito na lang sila matutulog. Pero sabi niya ay trabaho pa daw siya kinabukasan kaya umuwi kaagad sila. At sunod ko naman ginawa, ayan sinasampay ko naman etong isasampay ko ng mga damit. Kahapon ko pa to nalabahan guys pero nakalimutan ko nga isampay kaya ngayon ko lang siya isasampay. Nung natapos na nga ako magsampay, kunin ko na sana yung lagayan ko ng cellphone dahil nga magbibideo ako at nakita ko na nga lang to ayan sira. Nalaglag kasi to guys kaya nasira.